Eric to. Anang binat at lumuwag ang pagkakahawak sa bibig niya. Pilit niyang inaninag ang mukha nito. Bakit ka nandito? Nakita mo na kung gaano ka-inefficient ang bodyguard mo. Nakapasok ako dito sa loob ng kwarto mo nang walang kahirap-hirap. Tinulak niya ito at muling bumalik sa pagkakahiga. Malamang, kabisado mong buong mansyon at kilala ka ng security. Makinig ka sa akin. Kailangan mo ko. Ako pa rin ang magbabantay sa'yo. Eric, please lang, umalis ka na. Namayani ang katahimikan. Tumabi sa kanyang binata, yumakap ito sa kanyang likuran. I'm sorry, huwag ka nang magalit. Anitong nagtatanim ng maliliit na halik sa kanyang balikat at pisngi. Umiiral ang karupukan niya. Eric, stop! Ngunit tila bingi ang binata. Walang nagawa si Sandra kundi ang sumunod sa agos at muli nilang naabot ang dulo ng kaligayahan. Niyakap siya ni Eric. Pilit niyang tinapangan ang boses. Eric, ito na ang huling may mamamagitan sa atin. Umalis ka na. Sandra, galit ka pa rin ba? Hindi ako galit. Ayoko na. Nagsawa na ako. Wala kang obligasyon sa akin. Malaya ka na. Hindi ganyan ang sinasabi mo kanina. Well, last na natin to. Walang masama kung magdagdag tayo ng memories. Nagbihis siya at binuksan ng pinto. Bye, Eric. Maraming salamat sa lahat. Aniyang pinigil ang luha. Tumayo si Eric. Nagbihis ito at lumapit sa kanya at naglapat ang kanilang mga mata. Sandra, ayoko mawala ka. Nagsalubong ang kilay ni Sandra at interesadong pakinggan ang sasabihin ni Eric. Nilapat niyang pasara ng pinto. Kumabog ang kanyang dibdib. May pagtingin din ba ito sa kanya? Ituloy mong gusto mong sabihin. Aniya, mahalaga ka sa akin, Sandra. Mahalaga ka sa kumpanya. Nakita mo naman na parte ka ng promotion ng The Guardian. Dumadami ang client namin dahil sa'yo. Kaya dahil ililigtas kong buhay mo, sana'y hayaan mo maging kliyente ka namin kahit na matapos lang ang birthday mo. Umismid siya. Eric, hindi ko akalain na user-friendly ka rin pala. Tuya niya sa binata. Well, dapat alam mo yan. Gamitan naman talaga sa mundong ginagalawan natin. Ano bang dahilan ang iniisip mo kung bakit kita hinahabol? Okay, para tulungan ang business mo. Sige, walang problema. Pero sasama ka lang sa akin kapag maraming tao. Kapag nasa bahay o loob ng kumpanya ko, ayaw kitang makita. Ibig ko sabihin, hindi mo ko kailangang bantayan kagaya ng dati. Asikasuhin mong negosyo o personal mong buhay. Bakit? Type mo din ba na paglaruan ng bagong bodyguard mo? Eric, please, get out! Ani ang binuksang muli ang pinto ng kanyang kwarto. Walang patutunguhan ng usapan nila. Lumabas ang binata. Napaupo siya sa kama. Hindi siya dapat maging marupok sa susunod. Sinabunutan niya ang sarili. Konting halik at kalabit mula kay Eric ay bumibigay siya at kusang bumubukaka. Maliwanag na ginagamit nito ang katawan niya at ang pangalan, ngunit naalarma siya na pumapayag siya ng walang pag-aalinlangan. Willing siyang magpagamit, nagiging tanga ba talaga ang taong umiibig? Nagulat pa siya kinabukasan nang nasa labas si Eric at naghihintay sa kanya. Eric, wala akong pupuntahan sa public place. Maghintay ka na lang ng tawag mula sa sekretary ko. Masungit niyang sabi. Binati niyang ama na kumakain ng agahan. Sandra, akong hinihintay ni Eric. Siya munang magbabantay sa akin kaya naman makikita mo pa rin siya dito, sa mansion at sa kumpanya. Ngunit kapag may event ay pwede mo siyang kuhanin bilang dagdag sa security mo. Anang ama, agad siyang nag-isip ng paraan. Kailangan niyang umiwas kay Eric. Naisipan niyang tumira sa kanyang kondo. Pag-aari ng pamilya niya lahat ng pinakamataas na building sa kanilang lugar. Pinaayos niyang mga gamit kay Aling Eva at pinalipat ang mga to sa kondo niya para mamaya ay doon na muna siya tutuloy. Sinama niya si Romeo sa kondo upang magbuhat ng ilang gamit. Maaga silang lumabas ng kumpanya. Pinili niya ang pinakamataas na floor mula sa maliit na veranda ay tanaw niya ang buong syudad. Miss Sandra, okay na pong mga pinapaayos ninyo. Paano pong setup natin kung dito muna kayo tutuloy? May quarters ang security sa ibaba. Alam na ng receptionist kung saan kang room. Itanong mo na lang. Tatawagan kita kapag aalis ako. Yes, Miss Sandra. Kukuhanin ko lang pong gamit ko sa mansyon. Napaigtad siya sa malakas sa sunod-sunod na doorbell at hindi katok kundi kalabog ng pinto. Mula sa labas, sumilip siya sa maliit na butas sa pinto upang silipin kung sinong tao sa labas. Tamang kutob niya, si Eric, bago pa makaabala ng ibang tao
ay binuksan niya ang pinto. Sandra, bakit mo ko iniiwasan? Masama ang tingin nito kay Romeo kaya sinenyasan niya ito na lumabas na. Sino nagsabing umiiwas ako sa'yo? Hindi pa pwedeng gusto ko lang maging independent at mabuhay na mag-isa. Ani ang humalokip-kip. Lumapit to sa kanya. Isang oras nang lumilipas mula nang umalis ka ng opisina. Ano nang ginawa ninyo ni Romeo? Baliw ka ba? At anong pakialam mo kung ano man ang gagawin namin? Sabi ko sa'yo, akin ka lang. Walang ibang lalaking hawak sa'yo. Namumulang mukha ng binata. Wow, sa'yo ko pero ikaw hindi sa'kin. Ano talagang gusto mong mangyari? Huwag mong kakalimutan, kasal tayo. Hindi ako papayag na dumihan mong pangalan ko. Walang nakakaalam na mag-asawa tayo, Eric. Umalis ka na. Huwag mo na akong guluhin. Matigas niyang sabi. Hinawakan siya nito sa pulsuhan at ikinulong sa mga bisig. Ang galit ng binata ay naging gentle bigla. Hinaplos nitong kanyang mukha. Mariin siyang hinalikan nito sa mga labi. Nalusaw na naman ang tapang niya. Mamarkahan kita. Sa akin ka lang, Sandra. Gigil nitong sabi. Hindi niya namamalayang tumutulo na pala ang luha sa kanyang mga mata. Nakakatakot ang nararamdaman niya para kay Eric. Handang magparaya, handang umunawa, handang magpakatanga. Muntik na akong maaksidente sa paghahabol sa inyong dalawa. Hindi ko kayang isipin na may ibang aangkin sa'yo. Ako na lang ang paglaruan mo, Sandra. Nagsusumamong tinig ni Eric. Tinignan siya nito at natigilan nang makitang umiiyak siya. I'm sorry, nasaktan ba kita? Ani Eric at pinahid ang luha sa mga mata ni Sandra. Tila napasong binata at binitawan siya. Kita niyang pagsisisi sa mukha nito. Umagos ang luha sa kanyang pisngi. Mahal niya si Eric, mahal na mahal. Nakakatakot palang magmahal. Mas iisipin mong taong mahal mo kaysa sa sarili mo. Binaon niya ang mukha sa unan. Nadinig niya ang mahinang pagsara ng pinto. Nakatulog siya, nagising siyang gabi na at kumakalam ang sikmura. Tumayo siya upang maghanap ng pagkain. Hindi pa siya nakakapamili. Nagulat siya na puno ang grocery ng ref at may nakahanda na ring pagkain sa mesa. Eat well, anang note na galing kay Eric. Ano naman ang nakain nito at pinamili siya at pinaghanda pa ng pagkain. Hindi niya gusto ang kanyang nararamdaman. Kailangan niyang huminto sa kabaliwan. Iiwasan niya ito sa abot ng kanyang kaya. Kumain siya ng masarap na hapunan. Kinuha niyang nakadisplay na wine. Nagpunta siya sa veranda. Shot muna siya ng konti para makatulog at makalimutan si Eric. Napatingin siya sa malawak na lugar. Kahit na maunlad ang kanilang bayan, ay sariwa pa rin ang hangin. Ninamnam niya ang malamig na hangin na yumayakap sa kanya. Nakapikit na ininom niya ang wine sa bote. Sana'y makatulog kagad siya. Sandra, nakain mo bang niluto kong dinner? Anang barito ng boses na kilalang kilala niya. Baka naman napaglalaroan lamang siya ng imahinasyon. Imposibleng kasama niya si Eric. Sandra, tawag ulit sa kanya. Napalingon siya. Nasa kabilang unit si Eric. Umasim ang mukha niya. Anong ginagawa mo dyan? Ano pa nga ba? Bagong upa ako dito, kagaya mo. Sinusundan mo ba ako? Hindi. Ayoko lang na mawala sa paningin kong pinaka-importanting kliyente ng kumpanya. Pwede ba? Tigilan mo ako sa mga pinagsasabi mo? Ani ang papasok na, ngunit laking gulat niya na nakatalon na ito papunta sa kinatatayuan niya mula sa kabilang unit. Lumapit ang binata sa kanya. I'm sorry kanina. Bati na tayo. Huwag ka nang magalit. Ani itong may tamis ng ngiti. Sa labi na makalaglag panty. Eric, tigilan na natin ang kalokohan natin. Hindi ba obvious na iniiwasan na kita? Mataray niyang sabi. Hindi mo ko matatakasan. Asawa kita. Masarap sana sa pandinig ngunit hindi siya dapat magpadala sa emosyon. Tinungga niya ang wine, hinarap niyang binata. Bakit mo pinarehistro ang kasal? May inutusan akong bawiin ang dokumento sa mayor's office. At may inutusan kang kunin ang mga papeles upang iparegister ang kasal na napipilitan ka lang. Bakit ikaw? Bakit mo biglang naisipang ayaw mo palang matali sa isang bodyguard lang na kagaya ko? Pansamantala siyang natigilan. Ayaw naman niya na magbukhang patay na patay sa binata. Masyadong nakakababa ng dignidad kapag sinabi niyang tunay na dahilan. Wala, naisip ko lang, bakit kita taling sarili ko sa'yo? Bakit? Anong ayaw mo sa'kin? Kunutang noon na tanong nito. Hindi tayo bagay, maikling sagot niya. Dahil mayaman ka at mahirap ako, tama ba? Hindi tayo magkakasundo. Umpisa pa lang alam kong hindi happy ending ng kwento natin. At saka, hindi naman pala talaga kita gusto. Aniya upang ibangon ng pride. May nakita siyang galit sa chinitong mata ni Eric, ngunit saglit lang. Muli siyang uminom ng alak. Ikaw, bakit mo pinarehistro ang kasal na ayaw mo naman?
Gusto ko lang bigyan ka ng leksyon na nagkamali ka ng paglalaruan. Ngayon tignan natin kung makakatakas ka pa sa pagkakatali sa akin. Eric, bakit mo naman naisip na may itatali mo ko sa kapirasong papel? Kaya kong lusawin ang papel na sinasabi mo sa isang pitik lang ng kamay ko. At isa pa, paano mo pakakasalan ng babaeng minamahal mo kung kasal ka sa iba? Pustahan tayo, ikaw ang luluhod sa harapan ko para mapawalang bisa ang kasal natin. Hindi mangyayari yan. She's so understanding at maunawaan niyang sitwasyon ko at maghihintay hanggang sa pwede ko na siyang pakasalan. Wow ha, maunawain. Hindi ba sabi mo hinahanap mo siya? No doubt kung bakit ka pinagtataguan. Ang hirap mong pakibagayan. Baka nga wala na siyang planong bumalik sa'yo. Women want security, not stress. Bawiin mo yung sinabi mo. Nangangalit ang bagang nasabi nito. Let's be real. Oo, gwapo ka. Macho, magaling siya. Saan? Anitong nakakita na naman ng pagkakataon upang atakihin ang kahinaan niya. Sa kama. Nag-e-enjoy ako sa galing mo sa kama. Pero naiisip ko, wala ka namang kayang ipangako sa akin at may mahal kang iba. Kaya lumayo na ako sa'yo. Pero bakit ka lumalapit pa? Ang lupit mo naman, Eric. Bakit ba pinaglalaroan ng damdamin ko? Ani ang umiiyak na. Hindi niya na napigil ng sariling ilabas ang saloobin. Lumapit siya at pinagsusuntok ang dibdib ng binata. Niyakap siya nito ng mahigpit. Hindi ko sinasadya, Sandra. Hindi mo sinasadyang magpakita ng pag-aalaga. Hindi mo sinasadyang pagmukain akong tanga. Hindi mo sinasadyang angkinin ako ng paulit-ulit ng maraming beses. Hindi mo sinasadyang paasahin ako. Hindi mo sinasadyang turuan mo kung mahalin ka. Eric, alin ang hindi mo sinasadya? Ha? Putang ina, ang sakit-sakit. Nawala ng kibo si Eric at ikinulong siya sa mga bisig nito. Sandra, patawarin mo ko. Hindi ko rin naintindihan ang sarili ko. Oo, may gusto akong pakasalan pero nagagawa mong kalimutan kung babaeng hinahanap ko. Gusto kitang nakikita araw-araw. Gusto ko masigurong kaligtasan mo. May isip ko pa lang na may hawak na sa yung iba. Gusto ko nang pumatay. Pinahid niya ang luha sa mga mata at dumistansya sa binata. Eric, tigilan na natin to. Ayoko nang masaktan. Hindi ako galit sa'yo. I will treasure all the moments na magkasama tayo. Gusto ko lang na munang lumayo para makalimutan kong feelings ko sa'yo. Hinawakan itong kanyang mga kamay at dinala sa labi. Sandra, wag kang lalayo. Huwag mo kong iiwan. Ang selfish naman ng hiling mo, Eric. I'm hurting. Tama na. Tapusin na natin ang kung anumang ugnayan na meron tayo. Ani ang tuluyan ng kinalasang yakap ng binata. Tumalikod siya tumakbang palayo. Sandra, mahal kita. Sabi ni Eric. Napatigil si Sandra sa pagpasok sa kwarto. Tama bang narinig niya? Imposible. Binuksan niyang sliding door. Sandra, I love you. Ulit nito. Lalaki ang mga mata niya. Mabilis niyang binuksan ang pinto't isinara. Muntik na siyang mapatalon sa sobrang ligaya. Nagpagulong-gulong siya pahiga sa kama. Sisigaw sana siya kaso ay may kumalampag sa pinto. Sandra, sabi ko mahal kita. Nagtalukbong siya ng kumot. Hindi siya makapaniwalang nagtatapat ng damdamin si Eric. Napakasaya ng puso niya. Daig pa niya ang nakarating sa langit. Grabe ang kilig niya. Nawala ang kumakatok sa labas ng veranda. Binaba niyang kumot. Huminto sa pagtibok ang puso niya na madinig ang barito ng boses nito sa kanyang harapan. Sandra, ang sabi ko mahal kita. Hinila nito ang kumot. So anong gusto mong gawin ko? Ani ang tinapangan ng boses. Sagutin mo ko. Sagutin ng ano? Anong feelings mo sa akin? Ayokong sumagot. Ani ang binaunang mukha sa unan. Naramdaman niyang paglundo ng kama. Umibabaw si Eric sa kanya. Sandra, sabihin mo mahal mo ko. Pilit niyang tinatakpan ng mukha. Ayoko. Makakatikim ka kapag hindi ka sumagot. Pananakot ni Eric. Ito lang sa lahat ng threat ang walang takot bagkus sa excitement ang kanyang nararamdaman. Go ahead. I will be willing a victim. I love you. Naghihintay ito ng sagot mula sa kanya. Tumalikod si Sandra kay Eric. Hindi niya alam ang sasabihin. Bakit ang hirap sabihin ang damdamin niya? Namumula pang kanyang mukha at malakas ang tibok ng kanyang puso dahil sa kakatapos nilang pagtatalik. Sandra, na, mahal mo ba ako? Nanatiling siyang walang kibo. Sasagutin na ba niya ang binata? O ginagamit mo lang ang katawan ko? Napabunghalit siya ng tawa sa sinabi nito, ngunit nagulat siya ng seryosong mukha nito paglingon niya. Anong nakakatawa? Malay ko ba kung gusto mo lang ang katawan ko para sa pansariling pangangailangan mo? Eric, seryoso ka ba? Ako pa sa lagi na itong magsasamantala?
Virgin pa ako nang makuha mo. Hindi ako pumapatol sa kung sino-sino. Hindi kagaya mo na may mga bed body. I never fuck any other woman mula nang makita kita sa airport. Ikaw na ang pinagpapantasyahan ko. Mas napangiti siya sa sinabi nito, ngunit hindi siya nagpahalata. Eric, magkaiba ang lust sa love. Baka nalilito ka lang sa dalawa. Bakit ayaw mo maniwala? Mahal nga kita. Paano mo nasabi na mahal mo ko? Basta, hindi ko kayang ipaliwanag. Hindi siya kumbinsido. Paano kapag bumalik ng babaeng minamahal mo? Seryoso niyang tanong. Hindi ko na siya hanapin, mananatili na lamang siyang alaala. Ikaw ang kasalukuyan at ang hinaharap ko. Kaya sagutin mo na ako. Pag-iisipan ko. Kiniliti siya sa tagiliran ni Eric. Muli nitong inangkin ang labi niya at ilang ulit pa silang nakarating sa langit bago natulog ng magkayakap. Napakasaya niya nang pumasok ng opisina. Parang gusto niyang wag nang basahin ang mga kontrata at pirmahan na lamang. Gusto niyang magbakasyon upang makasama si Eric. Nagulat siya na may dala itong flowers ng iluwa ng pinto. Hindi niya pinahalata ang kilig. Ano yan? Ani ang hindi inaalis ang tingin sa hawak na papel. Flowers for the most beautiful girl in the world. Pakilagay na lang sa flower vase. Inawat niyang sumisilay ng ngiti sa labi. Sumusunod naman ang binata at inayos sa mga bulaklak. May inabot ito na maliit na note. I love you. Anang sulat kamay nito na may maliit na puso pa. Pinigil niya ang kilig. Balik na ako sa pagiging bodyguard mo, hindi ba? Hindi ka nababalik sa pagiging bodyguard ko na mayaning katahimikan kaya inangat niya ang ulo at nakitang masamang tingin ng binata sa kanya. Eric, mamaya na tayo mag-usap. Umalis ka na at asikasuhin ang kumpanya mo. Umalis ang binata at medyo malakas ang pagkakasara ng pinto. Napangiti siya, hawak niya ang alas. Dapat siyang magpakipot ng konti. Nagpapakababa siya dito kaya dapat na makabawi siya. Na-miss niya si Eric, naging busy siya buong araw. Wala man lang message mula dito. Mahal daw siya pero hindi man lang nakakaalala. Pasakay na siya ng kotse nang makita si Eric na nakatayo sa harap ng kotse niya. Tumalon ng kanyang puso. Bali boyfriend niya na ang napakagwapong bodyguard. Hindi pa nga lang opisyal ang kanilang relasyon. Bakit ka nandito? Sinusundo kita at yayayain na kumain sa labas. Nanliligaw ka ba? Ani ang may pilang ngiti sa labi. Hindi. Sinisigurado ko lang na safe ang fuck body ko. Pinalakihan niya ito ng mata. Nasa paligid lamang ang bodyguards niya. Sumama to sa loob ng kotse. Sa likuran sila naupo. Sa harap si Mang Jaime at si Romeo. Inakbayan siya ni Eric. Masyado namang clingy ang binata. Hindi pa ito nakontento at hinawakan pang kanyang kamay. Bagya siyang umusog sa tabi ng bintana ng kotse at kunwaring tumitingin sa billboard. At nalaki ang mga mata niya na may makita sa billboard. I love you, Sandra. Saktong tumigil ang sasakyan dahil sa stoplight. Kinuha niyang phone at nagmamadaling kinuhanan ng picture ang billboard. Ang sweet naman ng guy na nagdeklara ng pag-ibig sa billboard. Ang swerte ng girl nakapangalan pa niya. Sana all na lang, nanlamig ang kanyang katawan. Napatingin siya sa binatang nakangiti ng ubod tamis na muntik na siyang magka-diabetes. Imposibleng siya ang Sandrang nasa billboard. Nagsalubong ang kilay niya. Bakit? Anong bakit? Wala ka man lang sasabihin? Anong sasabihin ko? Sandra, grabe ka naman. Nag-effort na nga ako. Nilagay ko sa billboard ang feelings ko. Halos mabali ang leg niya nang muling tinignan ang billboard. Kaso imandar na ang kotse. Ikaw ang nagpagawa? Para sa akin bang billboard? Naihilamos ni Eric ang kamay sa muka. Wala naman kasing apelyido. Mali ko bang daming Sandra sa mundo? Ewan ko sa'yo. Anong binatang dumistansya sa kanya? Nagmamadali si Eric na buksan ang pinto ng kotse nang huminto sila sa isang restaurant. Pati upuan ay inusad nito para sa kanya. Eric, naniligaw ka ba? Ano yan ang matapos kuhanin ng waiter ang order nila? Hindi, wala pa akong babaeng niligawan. Anong tawag mo sa ginagawa mo? Niyaya mo kong kumain sa labas. Nagde-date ba tayo? Hindi ba pwedeng gutom lang ako, kaya kita niyayayang kumain. Maasim ang mukha niya. Eric, wag mo na akong ligawan. Hindi nga kita nililigawan. May nangyari na nga sa atin ng maraming beses. The chase is over. Ganun lang naman ang habol ng mga lalaki sa mga babae. Okay, kibit balikat yung sabi. Anong okay? Anong magagawa ko kung parausan lang ang tingin mo sa akin? Pumapayag naman ako. Hindi naman sa ganon. Maraming babaeng pwedeng parausan pero iba ka sa lahat. Napapangiti na naman siya.
Anong pinagkaiba ko sa kanila? Nagsasawa ako sa kanila. Ikaw, hindi kita pagsasawaan. I felt peace when I am with you. Kahit pa natatakot ako sa kaligtasan mo. Tapos gusto kitang makita araw-araw. Chandra, magsabi ka nga ng totoo. Ginayuma mo ba ako? Para kasi akong nababaliw sa'yo. Hindi niya mapigil ang malakas na pagtawa. May pinainom ka ba sa akin? Hindi siya makapaniwalang na isang super macho na lalaki ay naniniwala sa gayuma. O hindi kaya kinulam mo ko. Bakit minahal kita na nakalimutan kong batang babae na kilala ko noon at pinangakuan na pakakasalan? Napatiti si Sandra kay Eric. May kababata pala to na pinangakuan ng kasal. May mga katanungan siya sa isip. Ngunit tumunog ang telepono ng binata. Tumayo ito't sinabing mauna na siyang kumain. Hinintay niyang bumalik si Eric. Nakatingin lamang siya dito sa labas habang may kausap. Ilang minuto lamang ay may dumating na babae, si Clea, empleyado ni Eric sa The Guardian. Nagsalubong ang kilay niya nang pumasok ang dalawa sa restaurant. Napakatamis ng ngiti ni Clea, pahawi-hawi pa ito ng buhok. Binati siya ng babae at tinanguan niya ito. Ngunit hindi niya gusto ang halos kumapit na ito sa braso ng binata. May dala itong mga dokumento at binabasa ni Eric. Sir Eric, dalahin ko ba sa kondo mong hihabol kong papeles? Tumaas ang kaliwang kilay niya sa pabebeng pagtatanong nito. Pirmahan sa condo unit, tamang hinala niya. Isa sa fuck body ni Eric ang babae. Umusok ang ilong niya nang makitang dinikit ni Clea ang dibdib sa braso ng binata. Sir Eric, ano pang dadalahin ko mamaya sa kondo mo? Baka may gusto kang kainin. Tila makati pa sa gabi, nasabi nito. Parang gusto niyang manuwag. Ngunit wala pa silang opisyal na relasyon ni Eric. Natiling nakatutok sa dokumento ang binata at hindi kumikibo. Eric, busy ka pala. Sana hindi mo na ako niyayang kumain. Ani ang hindi tinagong iritasyon. Saglit lang ito. Kailangan na kasing mapirmahan. Sige, mauna na ako. Ani ang tumayo na. Teka lang. Clea, dalahin mo na lang mamaya sa kondo ko lahat yan. Ihahatid ko lang si Sandra. Dinig niyang sabi nito. Otomatikong umupo siya ulit. Sige, tapusin mo na lahat yan para hindi ka na maabala mamaya sa kondo mo. Para hindi mo na kailangan tumanggap ng bisita. Thanks, Sandra. Saglit lang ito. Malapit na niyang sabunutan ang babaeng halos isabit ng muka sa balikat ni Eric. Tumunog ulit ang phone ng binata, tumayo ito upang sagutin. Clea, kumusta ang pagtatrabaho mo sa The Guardian? Tanong niya, ngumiti ito sa kanya na halatang plastic. Okay naman po, lalo na't may gwapong boss. Kung pilipitin kong leg mo, kasal na kami ni Eric kaya kung ayaw mong ipatapon kita sa karagatang Pasipiko, dumistansya ka. O narinig mo na bang dalawa lang ang pamimilian mo? Distansya o ambulansya? Ani ang pinandilatan to ng mata. Po, sa pagkakaalam ko po'y binata si Sir Eric. Ipinapaalam ko sa'yo na kasal na kami. Papadalhan kita ng kopya ng marriage certificate para magsilbing ebidensya. Gigil niya sabi. Bumalik si Eric at nagmamadaling tumayo si Clay at nagpaalam. Madali naman pala itong kausap. Sir, ako na pong bahala dito at magkita na lang po tayo sa opisina. Pasensya ka na, Chandra. Tara, kumain na tayo. Nakangiti siyang kumain. Walang ibang maaring umagaw kay Eric. Hinatid siya ni Eric kinabukasan sa opisina. Nadatnan nila si Jason na naghihintay sa kanya at may dala itong bulaklak na nasa paso. Hello, Sandra. Alam ko mahilig ka sa flowers kaya naman nakatanim ng dinala ko sa'yo para mas magtagal. Hindi to malalanta kagaya ng pag-ibig ko sa'yo. Ang corny ng banat ni Jason pero tinanggap niya at nagpasalamat siya. Bago pa niya tuluyang mahawakan ng paso ay kinuha na ito ni Eric. Ako na at baka madumihan ang kamay ng prinsesa ko. Ani to. Napatingin siya sa paligid. Nahihiya siya sa tawaging prinsesa ni Eric. At nagulat silang lahat nang bumagsak ang halamang nasa paso. Kahit hindi niya nakita, alam niyang sinadya ni Eric na basagin to. Oops, I'm sorry. Ani Eric na walang sensiridad sa tinig. Nalaki ang butas ng ilong ni Jason. Okay lang, Jason. Bili na lang tayo mamaya ng paso. Babalik ako para palitan ng nabasag na halaman. Then eat lunch or dinner with me later, ani Jason, at wala na siyang nagawa kundi ang tumango. Hindi ka sasamang kumain ng lunch. Siya lalaking yun. Eric, kakain lang naman at kaya ko napilitang sumama dahil siya binasag mo na paso. Buti nga siya may gift sa akin at naalala ko, ani ang inayos ng table. May nakita siyang maliit na box. Kinuha niya ito at nakita niyang maliit na note. I love you, Sandra Cornejo, from Eric Martinez. Oh, ayan, maliwanag na para sa'yo yan. May surname pa. Binuksan niyang maliit na box na may lamang relo at sinuot. Wow, ang ganda. Ang mahal nito ha.
Hindi mo kailangan magregalo ng mamahalin. Madali lang akong pasiyahin. Mas mahal kita. Napansin niya na lihim na natatawang sekretary niyang si Maisa sa nadidinig na usapan nila. Salamat, Eric. Aniya, wala siyang pakialam sa presyo. Kaya niyang bumili para sa sarili niya. Ngunit ang maalala siya nitong nagpapasaya sa kanya. Huwag mong aalisin ang relong yan, pati na rin ang cross necklace na binigay ko sa'yo. Okay, thanks ulit. Ano, gano'n na lang? Wala bang kiss? Irap niya na kinikilig. Mamaya nga pala, baka hindi kita masundo dahil may meeting ako. Magkita na lang tayo sa kondo. Tumango siya, tinatid ng tanaw ang binatang lumabas ng pinto. Uwian na, nagulat pa siya na naghihintay sa reception si Jason at may dala itong 2 paso na may bulaklak. Hi Chandra, yayain sana kitang kumain sa labas. Ha? Medyo pagod kasi ako. Chandra, samahan mo na si Jason. Mainam din na mag-relax after work. Boses ng kanyang ama na nasa likod pala niya. Wala siyang nagawa kung hindi sumama. Madaming kwentong binata na hindi siya interesado. Diyaya niya ito na medyo gumagabi na. Lowbat ang phone niya. Baka hinahanap na siya ni Eric. Hinatid siya ni Jason hanggang sa kondo dahil sa bigat ng dala nitong halaman. Nagtatawanan sila nang bumukas ang elevator at nadatnan nila si Eric na nakasandal sa pintuan ng condo unit niya. Tila ito torong manunuwag. Sinalakay ng kaba ang kanyang dibdib. Agad itong lumapit sa kanya, nanlalaki ang mata niya nang siilin siya nito ng halik sa labi sa harapan ni Jason. I miss you, sweetie. Anito na saglit siyang binitawan.